Samantala, sa mga karagdagang pambalita, mula naman dyan sa iba pang mga lugar, dakuhan natin ang Senado sapagkat opisyal na liham mula sa Palasyo Malacanang na humihiling ng agarang pagpasa doon sa panukalang batas na magpapahintulot sa Pangulo na mag-import ng biofuel sa bansa ay natanggap na ho ng Senado. Alamin natin ang kanilang mga aksyon hinggil ho dyan. May balita si Bombo Angelo Ganan. Bombo Dennis, kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Soto III na tanggap na ng kanyang opisina ang opisyal na liham mula sa Palasyo Malacanang na humihiling ng agarang pagpasa ng panukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa importasyon ng biofuel sa bansa bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng nagaganap na digmaan sa Middle East. Ang nasabing panukala ay may layunin na amyendahan ng Republic Act 9367 o Biofuel Act of 2006 na nagtatakda ng paggamit ng lokal na biofuel sa lahat ng liquid fuels para sa makina at sasakyan sa bansa. Sa ilalim ng iminungkahing amyenda, maaaring pahintulutan ng Pangulo sa pamamagitan ng executive order ang importasyon ng biofuel components tulad ng bioethanol at biodiesel kapag ang presyo ng blended gasoline o diesel ay tumaas ng hindi bababa sa 5% kumpara sa purong fuel. Ayon kay Soto, hindi pa umano sigurado kung may papasa ang nasabing panukalang batas ngayong araw. Ngunit magkakaroon ng kaukus ang lahat ng senador sa kahilingan ng Senator Pia Cayetano upang pag-usapan kung ano ang kanilang mga maaaring hakbang para maipasa ito sa mas lalong madaling panahon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Vicente Tito Soto III. The caucus after the roll call was initiated by Senator Pia Cayetano. Siya ang Ways and Means. She wants to discuss it with the members at anong pwede namin magawa para maipasa namin ito at as soon as possible time. So, Samantala, Bombo Dennis, ayon naman kay Senator Pia Cayetano na parehong chairperson ng Senate Committee on Ways and Means at Committee on Energy, kapag napag-usapan ng maayos sa isasagawang caucus ngayong araw at nagkasundo-sundo silang mga senador, maaari na niya itong i-sponsor sa plenaryo at posibleng maipasa ngayong linggo bago mag-session break ang Senado. Kasunod nito, nilinaw naman ni Cayetano na hindi nila mamadiliin ang naturang pagpapasa ng nasabing batas. Aniya, kailangan ding may paliwanag niya sa mga kapwa senador na matatamaan nito ang sugar at coconut farm na siyang pangunahing nagsusupply ng bioethanol at biodiesel sa bansa. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang mga naging pahayag ni Senator Pia Cayetano. Biofuel naman, meron na, pero medyo I have to discuss nga with them the pros and cons, the industries affected, etc. I'm ready to sponsor it today. Pag na-express ko sa kanila ng maayos yung lahat ng concerns, kasi gusto lang natin na masigurado na naiintindihan natin kasi there are two major industries here, coconut and sugar. And they are affected in different ways because they are two different industries. So yung isa nag-i-import ng napakalaking volume, isa naman kulang ang supply. So magkaiba, di ba? Ipinaliwanag din ni Cayetano na inaantay pa lang Senado ang bersyon ng Kamara sa panukalang pagsususpende ng excise tax sa langis upang masimulan na itong matalakay sa plenaryo. Alinsunod sa probisyon ng konstitusyon na nagsasabing ang mga panukalang may kinalaman sa buwis ay dapat magmula sa Kamara. Nag-uulat live mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.